Buyer o pagtatanim? Sir, pag nagtanong farm, kailangan siyempre may tanim. May tanim. Bago maghanap buyer, pag nakapagtanim ka, kailangan maghanap ka agad ng buyer para Buyer. hindi masayang yung ano. Yan. Bago mag-harvest, maghanap ng buyer. Sure na mayroong... Ito si Kuya Arnel. Anong unahin mo? Yung tanim mo o yung buyer? Sa akin po, unahin ko po magtanim muna bago tos. Pero kailangan bago ka magkaroon ng ito na tanim, may sure ka na buyer din. Parang I-check mo muna. Yan. Check mo. What's up? Good morning mga kagulay. Welcome back sa ating channel. Short video lang tayo about sa mga tanong na ano ba ang unahin, yung buyer ba o yung pagtanim natin. Yan. So, tanungin muna natin yung mga kasama natin dito. Ikaw, Kuya Jerwin, ano ang unahin? Buyer o pagtatanim? Sir, pag nagtanong farm, kailangan siyempre may tanim. May tanim. Bago maghanap buyer, pag nakapagtanim ka, kailangan maghanap ka agad ng buyer para Buyer. hindi masayang yung ano. Yan. Bago mag-harvest, maghanap ng buyer. Sure na mayroong... Ito si Kuya Arnel. Anong unahin mo? Yung tanim mo o yung buyer? Sa akin po, unahin ko po magtanim muna bago tos. Pero kailangan bago ka magkaroon ng ito na tanim, may sure ka na buyer din. Parang I-check mo muna. Yan. Check muna. So, yun ang kasagutan ng dalawang kasama ko. Sila yung kasama ko dito sa Palaya Natural Farm. Ayan ang hydroponics. Dito kami sa labas kasi mainit na sa loob. Ngayon, ang sagot nila dalawa ay tama. Pero, dapat tingnan mo muna kung anong presyo sa palengke. Kunyari, may bell pepper. Presyo sa palengke ay 450. Malamang ang kuha nila dyan is 300 o kaya 280. Yan o, at least may 70 sila tubo. Kasi babawasan pa yung tubo nila, babaritin pa sila. O kaya kung hindi maano, ibababa pa nila yung presyo, tatawaran. Yan. So, ikot-ikot ka muna sa supermarket. Tapos kung ano yung gusto mong itanim, titingnan mo din sa location, sa area mo. Ayan. So, baka magtanim ka ng iceberg, tapos mainit pala sa area mo. So, tingnan mo yung variety, yung crops, no? Ayan. So, carrots. Ang kalimitan kasi din, pag-aralan mo din yung, kunyari, mahal ang sili ngayon. Magtanim ka ng sili ngayon. Pagdating ng 2 buwan, 3 buwan, nag-harvest ka ng sili. Pagtingin mo, 100 na lang ang kilo. Di ba? So, marami ka dapat alamin bago ka magtanim ng ganyan. Kasi, yun nga, nagtanim, mahal ang kilo nito, magtanim ako. After 2 months, 3 months, bumaba na bigla. Yan. So, may mga crops din na dire-diretso yung, dire-diretso yung presyo. Maganda ang presyo. Yan. So, minsan, summer lang, pangit yung presyo ng lettuce kasi maraming stocks. Pero, ang diskarte namin dito ay talagang lalagyan namin ng itusok mga kuya para may inom tayo habang nagsasalita. Yan. So, dire-diretso ang presyo, tapos diskarte na lang. Gagawin namin salad, namin sa mga basket, ilalagay namin sa magandang packaging. Yan, magkakaroon ng ganyan. So, ulitin namin, alamin muna ang presyo.
kung ang presyo ay mataas, huwag agad bibili ng seeds, huwag agad magtatanim. Kasi after 2 months, 3 months, bababa yan at mag-harvest ka na, yari na. Yan. So alamin mo ang presyo, alamin mo kung anong ilang season, kung ilang days yung maturity ng crop. So kapag naaral mo na yan, mga 1 taon, isulat mo lang, okay, magtatanim ako ng sili mga August kasi pagdating ng December magiging 800 or 1,000 ang kilo. Yan. So August ka pa magtanim, hindi December. Tapos magtanim ako ng ampalaya, ganyan. Pero tansyahin mo rin kung kailan ka mag-hit ng jackpot. Hindi ka basta-basta magtatanim. Yan. So sa presyuhan naman, pag ibagsak mo siya sa palengke, kung ang palengke ay 350, siguro bababa ka ng mga 250. Yan, 100. Yan, expect mo na 100 o kaya 90. Yan, di ba? Ano sa... Magkano nga po yun? Ganon. Dati di ba may talong kayo dito? Opo. Magkano ang Dati kasi kuha ang dito? bentahan dito, 40 dyan sa puno. 40. O, baba pa siguro yun pagka sa palengke mo yun dalhin. So 40 sa puno. Pagdating doon, ikaw pa maghatid. Bababa pa nila yun. Okay. So yun, ganon kahirap ang magiging weather forecaster ka pa kasi baka bagyuhin, baka pestehin. Hindi biro ang pagpa-farming. Kadalasan guys, dito niyo makikita o malalaman kung magkano yung presyo ng gulay ngayon. Kaya punta ka sa palengke, sa malapit na palengke sa lugar niyo para makita niyo kung magkano yung presyo ng gulay na gusto niyo itanim. So ito talaga, kung pumunta ka sa supermarket, medyo iba ang presyo doon kasi mas mataas sa supermarket. Sa palengke, doon mo makikita na magkaiba, mababa ang presyo sa palengke. Yan. Magkano dito tayo? Ganito eh. 140 po ang kilo. 140. Sa pula? 200. 200. Sa kamatis ka? 60 po. 60. So nakita na natin mga kagulay kung magkano ang presyo at kung ano ang mga itatanim natin na gulay tulad ng sayote, okra, kamatis, ayan, atsyal, meron tayong sibuyas, meron tayong sili na panigang, meron tayong sili na labuyo, ayan, talong. Ayan. So dito makikita ang sari-saring buyer, sari-saring pagtitipid dahil alam naman natin na kahit tumaas ba o bumaba yan, mga gulay na yan, mga pangunahing sangkap na bilihin ay maaari pa rin mag-adjust ang buyer. Noon ay kaya-kaya nilang bumili ng 1 kilo, 2 kilo, ngayon siguro 1/4 na lang. At yan ay talagang buhay buyers, buhay consumers. Tayo po ang mag-a-adjust sapagkat tayo pa rin ang kikita sa bandang huli. Marahil buo na ang idea mo kung ano ang crops na itatanim mo. Ngayon pag-aralan mo na lang kung anong variety ng sari-saring gulay ang itatanim mo na angkop sa area na pagtataniman mo.
So yun lang, ang video na to ay maraming salamat. Sana may natutunan kayo sa episode na to. At magkita-kita tayo muli. Mag-subscribe at mag-like and share kung nagustuhan nyo ang video na to. Maraming salamat.